Hello guys, so as a content creator or as a vlogger, no, so kailangan natin ng mga cameras, no, lalong-lalo na ako, marami akong camera sa may bahay. Unang-una yung ginagamit ko ngayon yung Osmo Pocket 3, meron akong ZV-1, meron akong mga cellphone, at syempre meron akong GoPro. Ang pinaka-kinakatakutan ko na lang talaga na camera is yung mga drone. Kasi dati nagkameron ako ng drone. Una yung DJI Tello na parang laruan lang siya. Pangalawa naman is yung DJI na Spark 1. Ang problema doon, hindi ako marunong magpalipad ng drone. No? So ang nangyari, pinalipad ko siya doon sa may bahay namin dati na mataas. Tapos umakyat siya doon sa may third floor. Umabot siya doon sa may bubong. Nung umabot siya sa may bubong, di na siya umuwi. After 3 days, naparetrieve ko siya. May napadaan na Meralco, tapos pinakuha ko sa kanila. Tapos binigyan ko na lang ng 500. No? So ganun yung nangyari. Tapos mula no na-trauma na ako sa drone. Pero syempre guys, no, iba pa rin yung meron kang drone shot. No? Lalo-lalo na sa merong mga travel vlog yan, no? Mga lifestyle vlog. No? Iba pa rin talaga guys yung may mga drone shot ka. So may nakita akong isang drone. Ang pangalan niya is Hover X1. So nung una, nakita ko siya na parang wala raw siyang remote. So nagtaka ko ba't walang remote yung drone na yun? Parang kakaiba naman siya, di ba? So na-curious lang ako hanggang sinearch ko sa may YouTube. Tapos, eto nga, bumili nga ako ng Hover na X1. Tapos sa maniwala kahit hindi, no, dala-dala ko na siya kasi nandito na siya sa bulsa ko. Yan. So ito na siya. Ito na mismo yung drone. Ganito lang siya kaliit. Ito yung drone na to, hindi na natin siya unbox kasi kasama na naman sa box niya mismong drone. Tapos meron siyang battery at syempre meron siyang manual at yung cable niya. Tapos bumili na lang ako ng extra battery na dalawa at syempre yung charger niya. Yan. So kasya lang siya sa palad ko and 125 grams lang siya, no. So ganun lang siya kagaan. Sobrang gaan lang nitong drone na to. So meron siyang battery sa may taas. Tapos ito may mga pindutan siya. So ito yung pinaka-on button niya. So pag in-on natin siya, yan. So magkukulay green siya, ibig sabihin niya naka-on na siya. Tapos yung camera niya naka-gimbal rin. So kung feeling mo minsan na parang gumagano'n siya sa ere, pag nag-video naman to is very stabilized, no? Tapos sa may taas niya nandito yung mga pindutan ng controls niya kasi nga wala tayong remote at di tayo gagamit ng cellphone for remote, no? So ito yung mga pindutan niya. Yan, so meron siyang 6 na settings, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So parinig ko na lang. So ang pinakauna niyang settings, hover. Yan, hover mode. Pangalawa, zoom out. Zoom out. Pangatlo, follow. Follow mode. Pang-apat, orbit. Orbit mode. Pang-lima, bird eye. Bird eye. Then last, custom. Dolly track. Yon, custom mode niya or yung dolly track niya. So mga modes na to guys, papakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit. Yan. So una natin gagawin, syempre iangat mo siyang ganyan sa may palad mo. Tapos syempre yung camera ay nakatutok dapat sa mukha mo para makilala ka niya kasi susundan ka nito. Yan. So ang gagawin natin una guys is yung hover mode. So kapag napili na natin guys yung hover mode, ang gagawin natin susunod is pipindutin natin tong power button ng mabilis lang. Okay, no, pipress mo lang siya kasi kapag pinress mo siya ng matagal, mamatay siya. Okay, so press lang natin hover mode. Yan, so makikita nyo guys, ang ibig sabihin ng hover mode, nakalutang lang siya. Tapos makikita nyo yung pinaka-camera niya, ayun, no, sa may taas, merong color red. Ibig sabihin niya guys, nagre-record na siya. So kapag hover mode guys, no, ang gagawin niya, susundan niya lang ako. Yan, kung saan ako nakaharap, kung nasan yung mukha ko, yun yung susundan niya. Tapos nakalutang lang siya. Yan, hindi siya gagalaw sa pwesto niya. Okay? Tapos, para palandingin siya, ang gagawin mo lang sa kanya, itatapat mo lang yung kamay mo sa ilalim niya. Diba? Very easy. Ganun lang siya kadaling palandingin, no? So hindi mo kailangan ng GPS, hindi mo kailangan ng remote para palandingin siya. Pakilipat lang ako ng pwesto, no? Kasi ang isa pa nga sa problema niya, wala siyang obstacle detection, no? So kapag mapuno, baka bumangga lang siya, no? Pero huwag kayong mag-alala kasi protected naman yung mga propeller niya. Yan, kasi meron siyang cage. So next mode natin, i-press ko ulit siya, yung mode button niya. So i-press ulit natin yung power button at mag-zoom out to. Okay, so try natin. Sana hindi siya lumipad kung san-san. Yan, zoom out. Yan, so mababa siya, tapos aangat siya ng aangat. Yan, hanggang lumipad siya. Bye-bye! Yan, so hanggang ganyan lang siya kataas. Tapos pag nakakapag-video na siya, ang gagawin niya is uuwi na ulit siya sa akin. So kapag umuwi siya, again, gagawin mo lang, ilalapag mo lang yung kamay mong ganyan at lalapag na siya sa'yo, di ba? So hindi na mawawala yung drone mo, di ba? Napakaganda. So next naman natin ay yan, follow mode. Ito isa sa mga paborito ko. So pag sinabing follow mode, susundan ka niya. So hindi ako nakapagdala ng bike kasi kahit nakabike ka, pwede ka niyang sundan. Basta wag lang sobrang bilis. ganun guys
guys yung follow mode na sinasabi natin. And then next naman tayo, orbit mode. So dito guys, medyo malakas yung hangin kasi nandito tayo sa may Sunken Garden sa may UP. Ang ibig sabihin no, iikot siya sa aming dalawa. O iikot siya sa akin no, kasi nandito rin yung asawa ko. So try natin na orbit mode, 6 meters. Yan. Yan, so ang lakas ng hangin dito. Okay, pero nilalaban na yung hangin. Yeah! 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 Yan, tapos kapag tapos yung umorbit, ang gagawin niyan ay babalik siya sa akin ulit. No? So uuwi siya lagi. Yun ang kinaganda ng drone na to. Lagi siyang uuwi sa'yo, hindi ka niya iiwan. Yan o, tinitingnan niya kung nasan yung mukha ko, tapos uuwi siya. Yan, kapag malapit niya sa akin, syempre, gaganyan ulit kamay mo, uwi na ulit, di ba? So, sobrang dali niya lang palibarin, okay? So, next naman tayo sa mode. Ito medyo nakakatakot kaya tayo lumipat dito kasi may puno nga kanina dito, walang puno. So, ito yung bird's eye view. So, aangat siya na sobrang taas. So, testing natin na bird's eye view ginawa natin, tapos meron siyang konting slow motion na ikot. Okay, so try natin siya, bird's eye view. So, sana hindi siya hanginin ng sobrang lakas, no? Nakakatakot talaga mag-drone, grabe. So, press ko ulit yung power button na mabilis lang. 15 meters. Taas doon, grabe. Yan. So gagawin niya, angat siya ng sobrang taas. Yan, naangat pa ulit siya. Yan, so grabe, ang taas yan. Natatakot na ako. Uwi na siya. Gaganyan mo lang yung palad mo and lalapag na siya. Sobrang basic magpalipad nito. Hindi mo kailangan ng remote. And last naman natin, custom mode or dolly track, no? Kasi kapag in-update mo yung firmware na to, kaya nga sinabi ko sa inyo kanina na kailangan mo siyang i-register, no, para mag-update yung firmware. So meron na siyang dolly track. Ibig sabihin ng dolly track, ganito, pakita ko lang sa inyo. So ang dolly track natin is naka-vertical siya. Okay, so patayo para matry rin natin kung ano itsura pag patayo na siya. Yan, so kapag sinabing guys na dolly track, ang gagawin niya, susundan ko lang yung drone, tapos habang sinusundan ko siya, lumalayo siya ng lumalayo. Yan, so nakita nyo, sinusundan niya rin ako. Yan, kapag yung lakad, susundan niya. So kapag ano naman, yan, susundan rin niya. So parang naghahalo dito yung follow mode sa yung dolly track, eh, no? Kapag dolly track yan, susundan mo lang siya. Kapag follow mode, pag lumayo ka, susunod rin siya. Okay? So ang gagawin natin ulit para umuwi siya sa atin, gagana mo lang yung kamay mo. Yan, di ba? So matidetect niya yung kamay mo at uuwi siya ulit sa'yo. Nice. And pinalit ako guys yung custom mode niya, no? Hindi ko na siya ginawang dolly track, ginawa ko yung snapshot, no? So ganito naman guys yung mga itsura niya na mga snapshot niya. So i-press ulit natin at mag-picture siya sa atin. Yan, so lalayo siya. Ay, tahan. Yan, so po-post lang kami. Yan, so mag-biling siya ng puti tapos mag-snapshot siya. Guys, kahit hindi ka techie na kamukha ko, no, kaya-kaya mo itong paliparin. No? Kamukha ng asawa ko kasi hindi siya techie. So yan, paliparin mo siya. Follow mode na far. Make sure lang guys na nakatapat sa mukha nyo. Yan, so lilipad siya. Sige, go. Yan, takbo na. Yan, nakita nyo, sinusundan siya. Ayun, nagsusunuran silang dalawa. Takbo, Hal, takbo. Bilis yung mabilis. Yan, yan. Nakita nyo, napakabilis sa makbo ng asawa ko.
Yan, grabe, sobrang bilis pero sinusundan pa rin siya ng drone. Grabe no? Tingnan nyo naman, pang marathon. Sobrang tindi, sobrang lupit. Yan. Nakita nyo, yan kahit na nakita na ako ng drone, hindi pa rin siya umaalis doon sa may likod ng asawa ko. At syempre, ganun lang ulit, pag palalandingin nyo na, lalagay mo lang yung kamay mo sa may ilalim niya hanggang ma-detect niya. Yan. So, ganun dapat siya kataas guys yung kamay nyo, okay? Para ma-detect niya na mayroong kamay sa may ilalim. Yan. So, very simple lang, di ba? So, how's the experience? Very easy. Guys, very recommended kapag mag-a-avail kayo nito. Ang flight niya lang kasi sa mga 10 minutes. So, ang gawin nyo ay bumili kayo ng extra battery kamukha nito. So, meron siyang charger. So, pwede nyo siyang i-connect sa power bank lang. Yan. Tapos, ang pagpapalit niya, very easy. So, makikita nyo na merong uka dito. So, angatin nyo lang siya. Yan. Tapos, saka nyo lang ito ipapalit. Yan. Tapos ito, i-charge na rin natin ulit. So kapag nag-charge pala kayo ng battery na to, so dalawa yung charger niya. Ang una niya i-charge yung mas marami yung capacity, no? So hindi niya sabay charge yung battery. Ito kasi puno na, so ang i-charge niya naman, ito naman. So ganun guys ang paraan niya ng pag-charge. So yun guys yung mga kayaan itong hover na X1, no? So again, drone siya na walang remote at nakita nyo naman, no? Ang dami niyang pwedeng gawin tapos napakaliit niya lang. So sa mga gusto mag-avail nito, no? Maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to, no? At mag-ingat kayo guys, no? Kasi merong page, ang pangalan niya is Hover X1. So kung titingnan mo siya doon, akala mo legit. Ang benta niya nito guys is 1,200 pesos lang. So kapag bumili kayo sa kanila, mafi-fake kayo, no? Kasi maraming bumili sa kanila. Ang pinadala nila guys is mga cellphone stand, no? So ingat kayo doon guys. So, kung gusto niyo talaga makabili ng legit na hover na X1, so guys, maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to at make sure lang na yung link na yun ay i-click nyo para siguradong ito yung darating sa inyo at hindi yung mga scam ng mga product. So again guys, no, yung use case nito, ibang-iba siya sa DJI. Kasi guys, kung gusto mo ng DJI, yung mga scenery, yan yung mga kaya niya. Pero ito kasi guys, hindi niya kaya yon. Meron rin naman siya manual mode, no? Pero hindi ko na itatry kasi nga takot ako sa manual mode. O yung kukontrolin mo siya through cellphone mo para gawin mo rin siyang parang ordinary drone, no? Kung gusto mo ng mga ganong shot lang, yung mga sinusundan ka, yung mga pang reels, mga pang TikTok, no? So the best to guys. So itong drone kasi na to guys, no? Kung talagang focus lang is ikaw mismo o yung mukha mo mismo, no? So ito guys yung bilin mo kaysa sa DJI na drone. So again, maraming salamat sa panonood nyo. See you on my next video at bye-bye!